So what's up mga idol? Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa isa na lang po mabuting pagkakataon. Parang kailan lang sa labas tayo nagba-vlog, palakad-lakad tayo pero ngayon, kulong vlog ang mangyayari sa atin ngayon. Ay! Yes, kulong vlog mga idol kasi alam nyo naman na naging sitwasyon natin ngayon ay naging live-in caregiver tayo. Gusto natin pero hindi natin gusto. Seriously, gusto natin yung trabaho. Pero yung nangyayari, yun ang hindi natin gusto. Alam nyo ba kung bakit mga idol? Dapat pala ngayon mga idol, sa inyong mga papunta pa lang dito, dapat linawin nyo yung mga bawat detalye ng trabahong inaalok sa inyo. Atin-atin lang to. Dahil dito sa isla, may mga employer na abusado. Meron kasing mga employer na ang tingin sa mga Pilipino ay sobrang baba. Yung tipong akala nila, tayo'y hindi na nag-iisip at lahat ng sabihin nila, yun ang tama. Kaya para hindi ka mapunta sa sitwasyon na gaya ng napuntahan ko, bago nyo tanggapin ang isang trabaho, alamin nyo, liwanagin nyo yung offer na iniaalok sa inyo. So dapat mga idol, alamin natin ang bawat detalye. Una, ang sweldo. Magkano ba ang per hour nyo? At ilang oras ka magtatrabaho sa bawat araw. Liwanagin nyo rin kung ano yung inyong day off. Day off. Dapat ang day off 24 hours off. Hindi 8 to 5. Dito ko lang nalaman na may day off na 8 to 5. Agoy! So, anong point ko mga idol? Dapat tayo bilang isang OFW na nandito sa isla, dapat wise din tayo. Dahil yung mga employer na yan, wise yan. Gagawa ng paraan yan kung paano sila makakabudol. Budol, it means, huwag tayong parang isdang gutom na kapag pinainan, kakagat agad. Think twice, thrice, kahit 5 beses pa yung mga idol, pag-isipan nyo mabuti yung inaalok nilang offer kasi minsan nasisilaw agad tayo dun sa kailangan natin ng pera. Nasisilaw agad tayo sa malaking kita pero hindi natin nakikita yung nasa likod ng ino-offer nila. Totoo namang nakakainganyo yung mga offer na i-aalok nila sa atin mga idol. Offeran ka na ng $14 per hour, $20 per hour. At syempre tayo, sa isip natin, $20 per hour. Wow, ang laking pera noon. Tatanggapin ko na to. Bakit ko nga ba sinasabi to mga idol? Dahil meron naman tayo mga kababayan na nakarating dito na ang daladala ay work permit lamang. Nakakaawa mga idol, ang laking pera na kanilang ginastos. Meron dyan 2 beses na offload bago nakarating dito. Isipin na lang natin yung perang ginastos nila makarating lang dito sa isla pagkatapos nung nandito na ang pinangahawakan nila, kapirasong papel, walang trabaho. Bakit nangyayari to? Dahil nga tayo mga Pilipino, kung minsan nasisilaw agad sa magandang offer, magandang inaalok ng employer kuno na pagdating dito ay pera lang pala natin ang kanilang gusto. Kaya dapat nga mga idol, sabi ko sa inyo, maging wise tayo mga idol. Alamin natin ang bawat detalye. Magkano per hour natin, ilang oras tayo magtatrabaho isang araw, anong araw ang day off natin. Mga lilinawin natin ang mga idol para hindi tayo mapunta sa ganong sitwasyon. Bakit ko nasabi to? Dahil meron na naman tayong mga kababayan na nakarating dito, may permit, walang trabaho. Buong akala niya, pagdating niya dito, meron siyang trabaho. Pero ang nangyari, may permit na hawak, wala si trabaho. Kawawa. So yun nga, hindi ko sinasabi to dahil sa mga employer na taga rito o ibang lahi. Sinasabi ko rin to sa mga kapwa Pinoy natin na nagre-recruit ng ating mga kabayan tapos walang trabaho. Kabayan naman, alam na alam mo napakahirap ng trabaho dito ngayon. Pero anong ginawa mo, todo pangako ka sa ating kababayan na pagdating dito ay ganito ang tatanggapin niyang sweldo, eto ang kanyang benepisyo, lahat na ng magagandang bagay pinangako mo pero pagdating dito, kabayan natin, andun, nga.
Kaya sa inyo napapunta pa lang dito at may on process na application o ngayon pa lang kayo ini-interview, ngayon pa lang kayo nakukumpleto ng requirements, siguraduhin nyo na meron kayong trabaho mga idol. Lahat ng mga bagay na dapat nyong alamin, tanungin nyo na habang nandiyan pa kayo sa Pilipinas dahil pagdating nyo dito at wala kayong trabaho, wala tayong magagawa kundi umalik ng Pilipinas na nakatunganga. O baka naman meron na kayong mga kamag-anak dito o kaibigan, baka pwede kayong makisuyo. Idol, pa-legit check naman tong company ko. Totoo ba to? At pag walang problema, syempre, tuloy ang ligaya. Ang ganon ay hindi kayo mapunta sa sitwasyong alanganin. Pagdating nyo dito, smooth ang lahat. Pagdating nyo dito, walang problema. So, this is just a friendly reminder mga idol. Walang maloloko. Kung walang manloloko. Live-in caregiver pa more! So, ganito na lang mga idol. Hanggang sa muli, let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah!